very common, ano po? Very common po yung verse na ito sa ating lahat. Sino po yung laging paulit-ulit na yung sa ano natin, devotional? No? Nakailang ulit na yung pagdidevo mo. Pero I believe, lahat po tayo merong kanya-kanyang revelasyon na galing kay Lord. Amen? Amen. Amen. Sabi dyan, don't let anyone look down on you because you are young, but set apart an example for the believers. Take note the word believers. In speech, in conduct, in love, and faith and purity. So, kung basahin mo po yan, hindi po yan, yung revelasyon sa akin ng Panginoon, hindi lang literal na bata ka. Na bata ka na ginagamit ng Panginoon. Pwedeng gamitin ng Panginoon bata, matanda. Kahit sino ang gusto niya gamitin niya. Amen po. Pero si Paul, meron siyang pinaparating dyan kay Timothy na dapat niyang bantayan as he lead. Sino nakakaalam sa buhay ni Timothy? Amen? So alam ko, hindi ko nababalikan yon para hindi mahaba yung ating usapan. Gusto ko lang tumpukin. Sabi ni Paul dyan, set an example to whom? Sa believers, hindi sa unbelievers. So, paano ka magsalita? Paano ka mag-conduct? Paano ka magmahal? Paano ka sa faith mo and in purity? Amen po? So, si Paul, kumbaga, hina-highlight niya yung word na believers, speech, conduct, in love, and in faith. Bakit kaya? Bakit kaya? Kasi po, meron po siyang gustong ipaabot sa ating lahat. No? Lahat po tayo, hindi po tayo mananatiling nakaupo dyan. Lahat po tayo gagamitin ni Lord one day. Lahat po tayo dumadaan sa proseso para po tumayo at magamit sa ating Panginoon. Sinong gusto na magamit ni Lord? Amen. Amen po. So sabi dyan sa Matthew, don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. So kasi marami pong simbahan kasi nakakipag-debate. Some of the churches, they believe only in the Old Testament. Some churches naman, they believe only on the New Testament. Kaya sinabi ni Paul, hindi po ako narito para i-abolish ko kung ano yung itinuro ni Moses noong kapanahunan niya. But sabi niya, I came here to accomplish their purpose. Amen. So, dapat tanggalin po natin, yung mga haka-haka na ganyan. Amen. So, sabi ko kanina, ito po yung gusto niyang i-specific na area. Sabi niya, first, in word, sabi ko kanina, second action which should be reflect an example of godliness. Third, in His love was to be an example also. And fourth, was to be an example in faith. Bakit kaya? Now, isa-isahin po natin. Ano po? So, sa next verse, pwede na ba? Balikan niyo na lang mamaya. Ano po? So, sabi dyan, the purpose of my instructions that all believers would be filled with love. Unang sinabi niya, number 1 is in speech. No? Ang connection kasi, yung speech, ag love. Kasi paano pag wala kang pag-ibig na totoo na galing kay Lord? Paano pag galit na galit, especially sa mga leaders natin, ano po? Paano pag sobrang pasaway na ang ating disciple? No? Nandun pa kaya yung pagmamahal? Nandun pa kaya yung paano ka magsalita na dapat dahan-dahan kahit galit-galit ka na sa loob? Ano po? And then, sabi dyan, from pure heart and clear conscience and genuine faith. No? In another translation po yan. So, hindi po madali. Ano po ang mga leaders ninyo? Sinong mga leaders? Lahat dito? Leaders. Amen. As a disciple din po, hindi po din madali. Especially po, pag mga bago pa tayo kay Christ. Bago pa yung faith natin kay Christ.
Hindi po madali, hindi mo pwedeng baguhin ng instant yung buhay mo kung paano yung lifestyle mo noon. Tama? Tama? Amen. So, merong dahan-dahan, merong proseso na gustong ipaintindi sa atin si Paul. No? Na as a leader o as a believer, dapat merong makikita sa'yo na yung glory ni Lord, na yung tao na nakikita ka or narinig ka is mabibless. Amen? Kasi wala naman siyang sinabi na to all unbelievers. So, believer. Kasi kaya po, di po ba, meron pong mga natitisod, merong mga ganyan na word. Kasi po, bilang Kristiyano, dapat ingat po tayo. Dapat sobrang ingat po tayo kung paano tayo as a Christian, as a leader ng simbahan. Amen. And then, sabi dyan, the fifth, ba tayo? Yun. 5 Timothy example was to include his purity, both physical and his spiritual behavior among women. So, sinong mga single dito? Single. Taas kamay. Yung totoo ha. Hindi lang single dito sa UAE. Dapat tunay na single. Amen po? So di po ba? So dapat pala hindi lang spiritual. No, dapat pala both. Dapat all areas, all aspect ng buhay natin, makikita po yung purity. Amen? And then sabi dan sa second verse natin is, treat older women as you would your mother. No, especially sa mga lalaki. No po? Kaya nga po dapat kayong mga babae na single, ingat din po tayo kung paano tayo pumili ng magiging partner natin in life. Amen po? Walang bang bugbugan. Ano po? Paano i-honor? So mga lalaki na siguro ma-joke ka, pero dapat ingat yung joke mo. Especially po sa mga babae. Dapat meron kang limit. Kasi hindi mo kilala, baka sensitive itong babae na ito, itong sister ko na ito. So dapat meron kang control. Amen. Joke is a joke, pero you have a boundaries kung paano ka mag-joke. Amen? So sabi dyan, isipin mo na lang yung verse na to, kung paano mo i-treat yung younger mo woman or old woman as your sister or your mother. Amen. So, ito yung title natin. Ayaw ng demonyo. Lumayas ka, demonyo. Sabi dyan, sabi ko, if following Jesus doesn't cost us anything, then you are not really following Jesus. Amen. Ang lalim, no? Sabi ko, ang hirap. Hindi po madali. Madaling sabihin, oh, I am a Christian. Pero let's check how you talk, how you walk as a Christian, how you stand in your faith as a Christian. Amen. Alam ko, basic na basic po ang ituturo or ipapaabot sa atin ng Panginoon. But si Lord kasi, marami siyang gustong i-remind, lalo na pag nakakalimutan natin. Amen. Parang baka kasi tumaas na yung ilong, leader na ako ngayon. Pero hindi mo na nakikita or napapansin na meron ka palang na mali na nagagawa. Amen. Merong mga taong natitiso dahil sa'yo. So, dapat ingat. So, if following Jesus doesn't cost us anything, then you are not really following Jesus. What does it mean? Merong breaking si Lord. Tama? Kaya sabi ko, dapat merong kang something to leave behind. Dapat merong kang something to let go. If you are really following Jesus, dapat meron tayong gagawin. Meron kang isusuko. Amen? At sabi ko dito, kailangan na hindi na natin dinadala or ginagawa ang kasalanan. What is the difference between kasalanan at mali? Big difference, tama? Mali lang, usual. Pwede ka na mag-sorry ka agad. But kasalanan,
sa harap ng Panginoon, wala. Amen? So, yan ang dapat natin. Kasi, kaya nga sabi ko, it costs us anything. If we follow Jesus, nag-cost talaga ng napakalaking bagay sa buhay mo. Amen? Kaya, kailangan din na hindi na natin dinadala ang mga bagay that cannot glorify God. Amen? So, our call as a follower of Jesus, our call as a follower of Christ is to be set apart. Yung set apart, parang narinig ko na to palagi. Kahit sa EGR, yung mga naka-EGR, set apart, yung mga ganyan. Pero, ang question ko, talaga ba? Talaga bang nagpa-follow kay Jesus? Talaga bang totoo kang follower of Jesus? Amen? Talaga bang siniset apart mo yung buhay mo, yung pagiging Kristiyano mo sa mundo? Question. Simple siya, pero kung iisipin mo, i-check mo yung buhay mo araw-araw, hindi po madali. Tama? So sabi sa Jeremiah 1:5, sabi niya, I know you. Kilala ka na ni Lord noon pa. Hindi pa nagkakilala yung parents mo, kilala ka na ni Lord. Again, very basic na verse. Lagi mong naririnig. Kasi it's fundamental eh. Tama? Pero yung pagiging set apart ulit, yung pag-appoint ng Panginoon sa'yo, kung ano yung dinadala mo ngayon, kung ano yung ministry na meron ka, sinuseryoso mo ba? Hindi mo ba hinahaluan ng, hindi naman alam ng leader ko, hindi naman ako nakikita ng tatay ko or ng nanay ko. Amen? Seryoso sila, galit na sila sa akin. Amen? Kaya sabihin nyo nga ng sabay-sabay. Sige, with conviction. Again. So, kung sit apart ka na ng world, dapat Amen. Yan ang number 1. Bakit ka siniset apart ni Lord? Kasi ang world nag-rebels kay Lord. Amen po. So, for you to be a true follower of Christ, you must have something to leave behind. Kailangan meron kang bitawan. Kailangan meron kang iwanan. Kahit yung boyfriend mo napaka-pogi, girlfriend mo napakaganda, or trabaho mo na laki yung salary mo. Pero pag si Lord naman ang nawala sa buhay mo, wala. Tama? So, kailangan something na iwanan mo. Amen po. Simpleng sabihin, okay, iwanan ko, pero sa puso mo, kumusta? Tama? So, mas mabilis lang tayo. Ang galing-galing nating magsalita eh. Ang galing nating magsabi, okay, sige. Pero pag gagawin na, nilagnat na. Nagkumbulsyon pa. Tama? Kasi if following Jesus doesn't cost you anything, then you are not really following Jesus. All aspect po ang tinutukoy ng Panginoon. Hindi lang one part. Kailangan lahat ng kasuluk-sulukan ng buhay mo, yun ang gusto ni Lord na sit apart mo para lang sa Kanya. Amen. So, there's a lot you will give up for Jesus. No? Pero okay lang. Sabi diyan, but what you will gain is far greater. Once you give up yung something na kamahal-mahal mo noon, or hanggang ngayon, di ko alam. Sabi ko nga, Lord, napaka-basic talaga nito, Lord eh. Grabing struggle ko. From the day na alam ko na ako ang magtuturo, di ko alam. Ang dami kong ginagawang message, pero pabalik-balik ako sa ito na lang.
Hindi ko natatapos. Balik ako ulit dito. So, si Lord yung nakakaalam. Ang Holy Spirit yung nakakaalam kung sino sa atin dito na meron pang hindi nalilive behind. Hindi pa nalilet go. Pero I believe, yung Holy Spirit, sabi ko nga sa praise and worship natin kanina, Lord, parang hindi na pwedeng sinabi na ni Christina lahat. Amen. Grabe si Lord, no? Yung connection niya. Na yung sa umpisa pa lang, yung sinabi ni Christina lahat-lahat, yun ang sasabihin ko eh. Inunahan na niya ako, sasabihin ko pa ba? Amen. So, grabe. Tapos minessage ko si Gab, Gab, ano yung worship song niyo? I came for you. Sasabihin ko pa lang I came for you, meron na. Grabe si Lord. Amen. Palapakan na natin si Lord. So kaya sabi ko, mahirap ang pag-leave behind, pag-let go sa mga bagay na kamahal-mahal mo, pero kamunduhan naman. Kaya sabi ko dito, trust the process. Sabay-sabay nga na tayo. Sige. Amen. Trust the process. Masakit man yan. Kung paano ka i-break ni Lord into pieces, kung paano ka yung subukin na, kumbaga, apak-apakan pa para lang mabuo ka ulit. Okay lang. Amen. Sabi ko kanina, okay lang i-live mo, pero yung far na after ng pag-live mo sa mga bagay na hindi para kay Lord, yung kapalit niyan, dapat doon ka excited. Kasi wala pong nasasaktan or wala po tayong yung masakit na napagdaanan kung walang kapalit, especially para kay Lord. Amen po. Sabi sa James 1:22-24, sabi diyan, those who hear God's teaching and do nothing are like people who look at themselves in the mirror. They see their face and then go away and quickly forget what they look like. So, ganun po yung Kristiyano. Alam nila kung anong gusto ni Lord, kung anong command ni Lord, anong law ni Lord. So, katulad sila, hinamtulad sila sa isang tao na sa mirror, ganyan, pagpugi, paganda ka, naka-makeup, o kilay pa yan. Tapos, maya-maya, balik ulit, ano ka itsura ko? So, dapat ba ganun? So, dapat yung bilang isang Kristiyano or believer of Christ or follower of Jesus, dapat alam mo yung tama. Alam mo na you are same. Yung face mo like Jesus. Yung ugali mo like Jesus. Yung puso mo like Jesus. Yung desire mo para kay Jesus. Amen po. So kahit masakit yan, okay lang. Trust the process. Amen? So Tagalogin natin. Gusto ko Tagalog eh. Sige, sabay-sabay. Amen. So gusto nyo ganyan tayo? Grabe si Lord, kung basahin nyo lang salita ng Panginoon, sinasampal-sampal na tayo kabilaan. Pero ang tigas natin, no? Tigas pa din. Lord, pogi eh. Lord, maganda eh. Lord, laki ng sahod, Lord, oh. Diba? Diba lagi tayo pinapaalala ng ating Reverend Bobby na or mga even leaders, no po, na Satan also can offer you a good things. Pero, sa umpisa. Pero, yung sa huli, hindi mo alam, trap na ka pala. Amen? Ang hirap na bumalik. Amen po. Gusto ko yung sinabi ni Christina kanina, na dapat balikan natin kung paano mo minahal si Jesus yung first time. Sinong nakaalala kung paano ka magmahal ng first time? Di makatulog. Ano po? Mga love letter pa dati, nasa unan. May pabango pa. Ano po? Ako din, nadaanan ko din yan eh.
Amen po. Di ba? Ang sarap. But why not kay Jesus? Why not ibalik natin yung buong pagmamahal natin kay Jesus? No? Na si Jesus po, yung ibinibigay niya, hindi lang yung panandalian. Ang ibinibigay niya sa atin is forever. Eternal life. Yun pa lang, lagi mong isipin, yung binibigay ni Jesus sa akin, eternal life. Yung pogi kong boyfriend, panandalian lang. Or girlfriend. Tama? So dapat doon tayo, ano? Dapat i-stand natin that we need something to leave behind. Ayaw na bumalik. Okay? So, kung kailangan nating meron tayong something. So, for example lang po ito. Ano po? Very common. So, anong una? Yung mga vices. Mga smoking na hindi po pa nalilit go, mga drinking ng mga alcohol na nakakalasing, drugs, yung attitude natin or character, na meron pa tayong self-righteous, hatred, bitterness, pride, offended heart, no? Offended heart, very common. Dami sa simbahan. Hindi lang mabati ni leader, wala na, nagtampo na. Umalis lang, tampururot, wala na, hindi na bumalik. Ni hi, ni hoy, hindi na lang nagpaalam. Tama, pero grabing puyat ng leader sa kanya. Amen? Grabing iyak, luhod, luha, pati sipon, tumulo dahil sa kanya. Pero, ang bilis lang. Amen? So, dapat pagkakaroon ng BF. Bakit nandyan yan? BF na lalaki, kahit lalaki siya. Girlfriend na babae, kahit babae siya. Pagkaroon ng pangangaliwa sa luwahang puso. Meron pa ba yan? Meron pa ba yung na in love ngayon, tapos nakita ng maganda, mas maganda doon sa GF niya, nagbago, nawala yung pag-ibig ko. Napunta na sa iba. Amen? So, example lang po yan, nakakatawa man, pero in reality po, meron po pong mga ganyan. So, yun po yung gusto ni Lord na basagin natin. Yan po yung gusto ni Lord na dapat natin i-live at i-let go. Amen? Palakpakan na natin si Lord. So sabi sa Romans, very common verse again. Lagi niyong nadaanan sa mga nagtitraining. Do not conform to the pattern of this world. But be transformed by renewal of your mind that may be testing or discern what is the will of God. What is good and acceptable and perfect para kay Lord. So, ano bang example dyan? Ano bang mga example dyan ng conforming of this world? Sabi ko nga, as a leader or as a Christian, hindi lang po ang unang tingin ng tao sa'yo in spiritual. Kahit hindi ka nagpipreach, hindi ka nagtuturo, kahit nakasakay ka sa bus or nakapunta ka sa kainan or meron ka nakasalmuhang mga unbeliever, ang una lang titingnan mo, physical. Kung ano yung nakikita nila, kung ano yung naririnig nila. Paano pag nagsuot ka ng, sabi nga ni Pastor Jomar, sinturon na lang na palda? Tama? Or kita-kita yung mga cleavage. Or mga nakampantalon na, pero butas naman dito sobrang laki. Kita naman ang hita. So, alam mo yung po ba ang ibig sabihin yan? Conform to this world. Yung mga uso ba sa mundo? Yung nakikita mo na uso, anong trending ngayon? Trending ng fashion. No po, nakita nga ako, natatawa ko, pantalon, pero dito, tibak ang style. Ano yun? Grabe, di po ba? So, paano maniniwala ang isang unbeliever o mag-share ka ng gospel kung sa'yo palang pananamit o sa itsura mo, hindi na makikita yung glory ni Lord? So, wag niyo pong sabihin sa akin na, style lang to. Uso to ngayon. Hindi po uso kay Lord yan. So, ang pinaka-importante, dapat si Lord. Hindi ikaw. Hindi yung uso nakikita mo na trending ngayon. Amen po. So, dapat, sabi ko nga kanina, bantayan mo yung pagiging Kristiyano mo. Especially, ano bang goal natin? Anong goal natin? Hello. Tayo?
Anong goal natin? Anong mission natin as a Christian? Ha? Hala. Pakitawag guys sa tayo, ma'am. Amen, nagwi-win soul po tayo. Number 1. 1 po ang ginagawa natin. Nag-share tayo ng gospel ni Lord. Hindi lang po sasabihin na sikat ang LRC, maraming membro. Hindi lang po yun. Kasi yung iba kasi paramihan eh. Hindi po tayo paramihan lang ng tao, kundi transforming yung life ng tao para madala natin sa kaharian ng Diyos. Amen. So paano ka magiging modelo kung first time kang nakita, ganun ka na? Tama. Kaya nga sabi ni Paul kanina, na dapat ang talagang hina-highlight niya kay Timothy, na dapat magiging example si Timothy sa unang-una speech, in love, in conduct, and purity, and faith. Amen po. Kaya po, yun po yung una. Pagrespeto sa mga kapatiran natin. Hindi lang po dito sa loob ng simbahan. Amen po. Especially sa mga unbeliever dapat. Amen po. And then, sa cell group, ang dami-dami yung na-invite. Pero bakit hindi nare-retain? Check din natin. Baka merong something na tisod sa'yo. Baka magaling lang tayo mag-invite, tapos pag-retain sa kanila, hindi naman nare-retain. Check ourselves. Amen po. Kaya siguro binalik ng Panginoon sa atin na meron pala tayong nakakaligtaan na hindi ko pa ito nagagawa. Hindi ko ito naiingatan sa pagiging Kristiyano ko. Amen po. So, wag na natin, skip na natin yung Tagalog. Alam niyo yan. Amen. So, sabi dito, the world has always a strategic ways. Ang mundo, unang-una, of getting us down, way to make us weak in our spiritual being, way of temptation. It feed us with temptation, distraction, entertainment, especially social media. So, marami pa bang hindi naka-AGR dito? Marami pa. So, be excited. Amen po. So, yan po yung offer ng mundo. Maraming strategy ang demonyo para mawala ka sa presensya ni Lord. Para mawala ka sa pag-serve sa Kanya. Para mawala ka at hindi ka magpatuloy. Mag-absent ka na, mag-excuse ka na sa cell group mo. Tapos, mayroon pang very common as an OFW, yung mga part-time natin. Parang nauuna na yung part-time. Very common. Not even, hindi ko sinasabing dito, even sa church, sa Alain. Yun po yung pinaka-weakness ng ibang mga disciple, na hindi pa nila naunawaan, na pinagpalit nila yung blessing sa blesser. Tama? So, lagi naman nating naririnig. Pero dapat ang kulang sa atin, action. Action. Amen po, kasi si Lord, hindi po yan didiretso na, okay, instant blessing, nagbigay, katulad ng ginawa ng tithes and offering. Pag mag-tithes ka ngayon, mag-offering ka ngayon, instant, bukas, meron ka ng 65,000 sa bangko mo. Hindi po. Amen po. Process. Process. Kung gusto mo na i-bless ka ni Lord, follow the process. Amen. Amen po. Kaya po, ang aim ng mundo or ang aim ng demonyo na nandito sa mundo is to steal, to kill, and to destroy. Saan yan makikita? John 10:10. Di po ba? So gusto ko nang i-skip yan para hindi tayo mahaba. Then sabi ni Peter dyan, pangalawang sabi ni Peter, be alert, watch out, for your great enemy is the devil. Parang lion, nag-aantay kung saan maglulose. Ganon, iyak-iyak ka, grabe ka pag mag-praise and worship, grabe ka kung paano ka mag-serve kay Lord, pero hindi mo alam na kaligtaan mo. Merong kunting butas na nakita ang kalaban sa iyo. So ingat. Ingat po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Bago ka man, luma ka man, leader ka man, lahat po tayo, kahit kami mga pastor,
or ating mga pastor, ingat na ingat po tayo. Amen po. Kaya po we always pray from the Holy Spirit na to give us yung discernment. Amen po. So next, sabi dyan, ito yung expectation versus reality. So, kung na-trick ka na ng kalaban, sabi ko nga kanina, merong strategic ang demonyo sa mundo. So, expect mo happy ka, but in reality, you are empty inside. No, dapat true ka. Be open to your leaders. Ano ba yung mabigat sa puso? Minsan kasi, hindi tayo ma-open, kasi nahihiya tayo, kasi baka, baka ipagsasabi-sabi ni leader ko sa iba. Hindi po. Actually, they are praying for you. Once you open up, they are praying for you. Nakakatulong po yun. So dapat you think siguro na you have freedom, but in reality, you are in prison still. No? Actually, especially po, pag meron tayong napakagandang salary, kala natin okay na tayo lahat. No? Okay na ako, wala nang problema. Kailangan ko ba ng church? Kailangan po ba ng mga cell group na yan? Wala ka na eh. Isipin mo kumpleto pero hindi mo alam. Prison ka pala. I-bless ka ng i-bless, ng i-bless, ng i-bless ng demonyo para talagang kalimutan mo si Lord. And then, you think that you are delivered, but in reality, you are still in chain. Sabi ni Christina kanina, God is starting breaking up the chain in you. So ito yung gustong ipabot ng Panginoon. Na whatever yung temporary pleasure, whatever pleasure sin may bring it, is just a temporary. Yung lahat ng pleasure na nakikita mo sa mundo o na-receive mo sa mundo, temporary lang yan, kapatid. Lagi mong isipin kung ano yung eternal. Amen? Kung maliit man ang sahod mo ngayon, hindi ko sinasabi na, okay lang yan, may Lord ka naman. No. Sino si Lord ang pinagsisilbihan mo? He's the owner of everything. Amen? Kaya pag nakay Lord ka, you are complete. But, trust the process. Amen? So sabi sa Romans dyan, bakit ko sinasabi sa halito? Kasi alam natin ang wages of sin is death. Eternal death ang ang sinasabi ko. So kailangan natin, no? Sabi ni Job the triumph of wicked has been short-lived and the joy of the godless has been only temporary. So, kung yung joy na na-receive mo sa mundong ito, siguro may kotse, kumpleto ka na sa buhay mo. Parang okay ka na. Okay na ako, okay lang yan. Bakit ba ako kailangan magiging leader? Bakit ba ako magsusulwin? Pag wala, mandyan naman sila. Okay lang yan. Pero sabi ni Lord, yung triumph of the wicked, short-lived lang ibinibigay ni Lord. And all has been temporary. Amen po. So, paano ba natin ma-compare? Yung about compromising, especially. So much na hindi natin minsan nakikita na nagko-compromise ka na pala. Amen? Ano ba yung mga example ng mga compromising na yan? Sa James, so whoever knows the right things to do and fails to do it, for him it is a sin. Ibig sabihin, akala mo okay, pero sa harap ng Lord, hindi po okay yan. Kaya ingat, ulit. No, everything po, lahat ng ginagawa natin, dapat lagi mong ginagawa, in-offer mo kay Lord ba? Kasi ano pong gawa or ano bang use ng ating mga devotion pag hindi po natin ina-apply sa buhay natin? No? Hindi lang po para sa bata, especially marami po kayong youth dito. Amen po? So, naririnig ako dito. Amen po. So, kailangan natin na yung salita ng Diyos, yung gustong ipaabot ng Panginoon sa atin. Basic man yan. Or kahit naisip mo ngayon, basic lang yung sinasabi ni Pastora. Pero alam ko na merong
gustong ipaabot ng Lord para sa atin. Marami nang ninakaw ang demonyo sa buhay mo. Huwag mo na hayaan na nakawin pa niya. Kailangan gagawa ka ng aksyon to bring it back kung ano yung para sa'yo. Meron akong naririnig na song niyan. Di ba? Na kailangan magpupursige tayo. No? Magpupursige tayo na gagawin kung ano yung dapat gawin natin. Para po yung windows and doors of heaven, ma-pour out yung blessing na dapat para sa'yo. Kasi one of the hindrances ng blessing mo is kasalanan. Wala pong sinasabi ang Bible na sinasabi malaki or maliit na kasalanan. Kasalanan is kasalanan. Amen po. Kaya careful po tayo. No po? It also a reminders no, sa ating lahat kung bakit siguro maraming naghihirap pa sa atin na mga Kristiyano. Lord, bakit hanggang ngayon ganito pa din? Meron po akong example na isang disciple sa Al-Ain po. Tagal na po siyang nag-church. May disciple, meron na po siyang, pero alam mo yung nawawala, ang dami namin niyang invites, pero na hindi nare-retain. Ang tagal niya sa bakit lagi siyang walang pera, parang ang hirap-hirap. Kaya ang sabi ko sa kanya, isa lang sinabi ko sa kanya, check your relationship with God. Check your relationship with God. Baka akala mo nagsisimba ka, nagsusolwin ka, ginagawa mo ba talaga yan para kay Lord? Ginagawa mo ba talaga yan para kay Jesus? Or ginagawa mo lang yan para sa leader mo? Or sa simbahan para sabihin mo, oh, may win soul ako. Oh, may disciple ako. Amen? Dapat genuine po tayo kay Lord. Yun po yung gusto ni Lord na ipaabot sa ating lahat. Kasi one of the cause bakit hindi ka nakakabuo ng cell group mo, isa po yan. Kaya i-check natin yung puso natin. I-check po natin yung lakad natin kay Lord. Tunay ba? Or parang lifestyle mo na lang din. Parang sunod-sunuran lang. Parang, sige, ginawa nila to eh. Okay, gawin ko din. Ano bang mawala sa akin? Kapatid, isipin mo yung salvation mo. Isipin mo lahat ng ginagawa mo, not only for this church, but most of all, para po kay Lord yan. Amen? Amen po. Huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong mapagod na pagsilbihan. Huwag po tayong mapagod na gagawin yung para kay Lord. Kami nga sa Al-Ain, sabi ni Sis Elaine, ang motto namin, sa langit na tayo magpahinga. Why? Everyday po, 2 hours, 3 hours lang yung tulog namin. Everyday mayroon po kaming gawain. Except Saturday, no? Saturday lang ang pahinga namin. Pero pag kahit nagpapahinga, parang ayaw na nang magpahinga ng mga disciple, ng mga leader. Parang alam mo yun na nagiging kaugalian na. Kahit hindi mo sinasabihan na wala namang nag-utos sa kanila mag-sulwin, nagsusulwin. Today is rest day. This week is, cell group lang. Pero yung iba, ayaw paawat. Kaya praise God po, yung last namin na, kasi meron kami last harvest namin, meron po kaming nawin na 120 na kaluluwa. So by the grace of God, lumalago ang Al-Ain po. Every group, nagmumultiply ang mga cell group at hindi namin nagagawa yan dahil din po sa guidance ng Tatay Bob natin. Amen po, sumusunod lang kami. Kung ano yung inutos, ginagawa namin. Pag yung galing sa puso, yung para kay Lord, hindi para kay Tatay Bob, para kay Lord lahat. Amen po, ang daming testimony na nabuo dahil sumunod kami kay Lord. Dahil ginawa namin yung part namin para kay Lord. Kaya dapat tunay. Tunay po. Yung mangyayari yung miracles na hinihingi mo, even us, me and Pastor, we are still waiting for our miracles. Amen. Dahan-dahan po. Nangyayari, nagkaroon kami ng takam. So praise God,
That's one of the blessing. Pero yung aim namin, not for us. Yung aim namin, bakit kami nag-open ng aming business? Para po one day, lalaki yung takam at gagawin namin na magkaroon kami ng sariling building ng church. Lahat ginagawa namin. No personal agenda. Lahat para kay Lord. But once na ginagawa mo yan, naisip mo yan, yung tunay, ma-amaze ka kung paano si Lord kumilos sa buhay mo. Amen? One of my prayer, matagal na, 2010, I think. Yung ate ko, dito na. From Qatar, lagi kong sabi sa kanya, pag mag-abroad ka, punta ka dito sa UAE. Kasi gusto ko siya na makasama sa simbahan. Naiyak. Namiss lang ako kung paano si Lord kumilos. Sabi ko nga, yung prayers, yung sabi ni Christina kanina, keep on seeking, keep on knocking. It will be open and it will be answered one day. Hindi man ngayon, but one day. Kaya yun ang pinakahawakan ko, na God is always on perfect timing. Amen po? So, nakakaiyak po pag kumilos si Lord. Amen po? Alam mo yun na super amazed ka na hindi mo naman inisip na kung kailan hindi ka na nag-expect, doon pa i-answer ni Lord. Tama? So, baka merong mga single dito na, ayoko na ng partner. Okay na ako, Lord, magsilbi na ako. One day, di mo alam. Andiyan na lang pala sa paligid, nakamasid lang. Tama? Amen po. Amen po. Grabe si Lord. Iba yung ano niya. So, next tayo, ano po? So, sabi sa Corinthians 7, do not equal, ito na. Do not be unequal yoke with the unbeliever. For what partnership has righteousness with lowliness, or what fellowship has light with darkness. So, ibig sabihin, yung sabi ko nga kanina, yung mga single, hindi lang po sa partner, yung friendship na meron ka. Amen po. So, be careful kahit gaano kagwapo, kayaman, kaganda, katangkad, kaputi, tall, dark, and handsome. Kung ano man yung mga hinihiling mo, bigay mo kay Lord. Amen? Wag niyo po tingnan yung edad niyo. Okay lang yan. Ako nga, hindi ko nga tingnan yung edad ko eh. Amen? Ako din, same, no? As a testimony po. Hindi ko po ito sinasabi kasi sinasabi ko lang. Testimony ko po yan. Yung nawala ako kay Lord since 2005 until 16. Yung na-winsol ako ni Pastor Jomar. So, nakasama, wala pang LRCA lane. Sabi ko, yung nandun ako kay Lord, as in sobrang init after ng EGR, kami ni Pastor kami ni Pastor after a year siguro ganyan. Pero, di ba, hindi naman po lingid sa kaalaman ninyo na sinasabi ni Pastor na babaero talaga siya. Talagang nawala siya kay Lord noon. Kahit Kristiyano siya, pero nawala. Super, hindi pa naging official yung LRC that time. Ang dami talaga niyang kachat. Kaya sabi ko, Lord, kasi nasasaktan ba ako? Sabi ko, Lord, okay na ako? Okay na ako na kahit bigyan mo ng ibang partner si Pastor Jomar, okay lang ako. Basta Lord, hindi na ako mawawala sa'yo. Yun ang sabi ko. Alam mo yung nag-usap kami, Lord, na parang nasa harapan ko lang, nagsusumbong ako. And then, after how many months, parang hindi ko na kung ano yung ginagawa ko or pansin ko sa kanya, wala na. Ano na lang. Parang focus na ako dun sa ministry. Focus na ako sa ginagawa o gawain kay Lord. And then one day, yung doon pa tayo sa Almaraya Mall, i-ordain si Pastor Jomar. And then, hindi ko alam na meron parang ganap na ganon. Pero alam nyo, maniwala kayo, hindi. Yung nag-propose si Pastor Jomar, alam mo yung nawala na yung gana mo? Pero, syempre naman, sasabihin ko bang ayaw ko?
harapan ng simbahan. Tama. Ang hirap, di ba? Sabi ko sa isip ko, Lord, ngayon talaga? Okay na ako eh. Pero, sinunod ko kung ano yung gusto ni Lord. Kasi alam mo, tinuruan pala ako ni Lord na mas mahalin siya kay Pastor Jomar. Yun ang merong kami. Totoo po, mas mahal namin si Lord kaysa pangalawa na lang po yung pagmamahal namin sa isa't isa. Pero mas mahal namin yung ministry namin, mas mahal namin yung simbahan namin, mas mahal namin yung mga disciple namin. Lagi silang nauuna, aside from Lord, maliban sa amin dalawa. Siguro nagkikita kami nga matulog na lang. Ganun lang po. Minsan hindi pa, nauna pa matulog. Nagagalit na minsan. Pero minsan, alam mo yung mga disciple na may kausap ka, iiwan mo ba to? Alam mo yon? Ganun, ang hirap po. Pero, kung meron mo kami mga misunderstanding, ang bilis lang. Why? Kasi mas mahal namin si Lord. Kayo one day po, wag po kayong matatakot na hindi kayong mag-asawa. Huwag niyong tingnan kung anong edad ninyo. Serve God with all your heart. Yan lang po ang pinakasikreto. Hindi pa kami, we are praying. Since yung nag-asawa kami, we are praying for the baby. Sunod-sunod, nagkaroon ng PCOS, nagkaroon ng ganito, ng ganyan. Pero we never stop knocking. We never stop seeking God sa buhay namin. And we believe one day, this is a great testimony para sa amin. Amen? Amen po. So, yan po, no? Kailangan natin gawin yung para kay Lord lahat. Amen po? So, sabi nyo, but serving Jesus has no deadline, no date, no expiration, and no contract. Amen po? So, kung yung pagiging mag-asawa is merong marriage contract, kay Lord wala. Amen po? Kaya dapat, anuhin natin, yung seryosohin natin yung ating pagiging Kristiyano o servant. So, and I believe, dito lang ako nilid ni Lord, ano po. Kasi sabi ko nga, ang haba ng preaching ko, this is 49 pages. Sabi nga, i-edit na lang natin, Mami, ganito, ganyan. Sabi ko, as the Holy Spirit leads, then I will stop. And the Holy Spirit saying me now, stop. Kasi naabot ng Panginoon kung ano yung pangangailangan ninyo. This is not me, but this is for the Lord. Amen. Pwede ba tayong tumayo? Pwede ba tayong kumanta para kay Lord? So whatever po, yung ating mga hinanaing, kung ano yung dapat na gusto mong isurrender kay Lord tonight. As we worship God, as kantahin natin ulit yung Holy Spirit, hindi po natin kaya with our own na mag-change ng buhay natin, i-change yung lifestyle natin, i-give up or i-let go kung ano yung dapat nating i-give up para kay Lord. But only the Holy Spirit can help us to change yung buhay natin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Can we close our eyes as I pray? Lord, thank you so much, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. It's very simple and fundamental, Lord. But Lord, I believe, Panginoon, ito ay nanggaling sa iyo. Reminder sa aming lahat, Lord, na meron kaming nakakaligtaan na hindi namin nakita, Lord, na mali pala. Hindi namin naiiwan, hindi namin na-let go. But tonight, Panginoon, we want to surrender it all to you. Holy Spirit, hindi namin kayang i-let go, bitawan kung ano pang meron sa aming mga buhay na siyang naging hindrance kung bakit kami hindi tuloy-tuloy na lumalago, kung bakit nahihindrance yung aming mga blessings na galing sa Panginoon, kung hindi namin nare-retain yung aming mga disciples, kung hindi namin nabubuo yung aming mga cell group. Lord God, Holy Spirit, tulungan mo kami ngayon. Surrender namin lahat sa iyo sa gabing ito na starting tonight, Lord God. Sa pagising namin sa umaga, meron kang ibibigay na panibagong hope, panibagong power, Panginoon, kung
paano namin mabubuo, malilit go, Panginoon, yung mga bagay, Lord God, na ayaw mo sa buhay namin. We surrender it all to you, Father God. Oh, Holy Spirit, Ikaw yung nakakaalam sa puso ng mga anak mo. Ikaw yung nakakaalam kung saang bagay sila nahihirapan. Ikaw yung nakakaalam kung ano mga bagay na dapat nilang i-let go. Kung ano mga bagay dapat nilang iwanan. Mahirap man, Lord. But Lord, we are ready, Lord God, to be break by you, Lord God. At alam namin, Panginoon, na Ikaw ang bubuo sa amin, Lord God, na panibago, Panginoon, bilang tunay, Lord God, na Kristiyano, tunay na followers mo, tunay, Panginoon, na nagsisilbi sa iyo. Oh, hallelujah, Jesus. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. Come on, worship God. Come on. Nothing else satisfies. Hallelujah, Jesus. All my life I surrender, 'cause I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah. Meron isang tao dito na may gusto kang dapat bitawan. Dapat i-let go. Pero nahihirapan ka. So I believe na si Lord po yung makakatulong sa'yo. By the power of the Holy Spirit, siya po yung makakatulong sa atin. So kung gusto mo na ipag-pray ka namin, pwede kang magpunta sa harap. Hallelujah. Huwag po kayong mahiya. It's not about you, but it's all about Jesus, na gusto mong isuko lahat para sa Kanya. At mag-grow at magamit ka sa harapan at kaharian ng Panginoon. Oh, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, you Come on, lift up your hands. Worship God. Come on, come on, come on. Release your power, so
lalaki dito. Isang lalaki na gustong pagod ka na magtago sa mga nagagawa mo. Ngayon gusto ni Lord na isuko mo ngayon. Suko mo lahat kay Lord ngayon. Suko mo Lord kay Lord ngayon. Hindi mo kaya kung ikaw lamang. But with the power of the Holy Spirit, kayang-kaya ni Lord tanggalin. Kayang-kaya ka ni Lord tulungan para bumangon at magbago ng buhay ng totally na si Lord lang ang nasusunod sa buhay mo. Come on, huwag kang mahiya po. Para kay Lord ang lahat, kung sino ka man, or kung kaya mo, nahihiya ka, just lift up your hands to God. Pray. Pray in the Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Now that my heart is open, Oh, Holy Spirit. I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you.
you, Lord, for moving, Lord, in this place. Thank you, Lord, for breaking every bondages, Panginoon. Every chain, Panginoon. Iwawasak mo, Lord, by the power of your Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa pagbabago ng buhay namin. Maraming salamat, Ama, na binuksan mo, Panginoon, yung pintuan, Lord God. Woo! Hallelujah! Binuksan mo, Panginoon, yung pintuan. Oh, hallelujah! 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 Yung pintuan, Panginoon, ng pagpapala mo, Panginoon, not only in our finances, Lord God, but Lord, spiritual growth, Lord God. Mga kaluluwa, Panginoon, na dadalhin mo, Lord God, sa lugar na ito, Lord God. This is not enough, Lord God. Nagsisimula pa lang, Panginoon, yung mga anak mo, Lord God. And Lord, you will, Lord God, you will guide them, Panginoon, kung saan mo sila dadalhin. Mga taong nangangailangan sa iyo, Panginoon. Gamitin mo, Lord, lahat ng buhay, Panginoon, ng derito, Lord. All the deacons, Lord, primary leaders, cell group leaders, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord God, ng karunungan, katapangan, Lord, na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. And Lord, tatalakuran namin, Lord, lahat ng maliit o malaki na kasalanan, Panginoon, na nagiging hindrance, Lord. Bakit kami hindi lumalago, Lord, in our spiritual, even in our finances, Panginoon. Lord, salamat sa restoration, Lord, ng buhay namin.